lahat, lalo na sa mga kasamahan ko, mga riders dyan, mga kakilala, kaibigan, mga kapitbahay, magandang araw sa ating lahat. Ngayon, ang gagawin natin ngayon, kahit nahihirapan sa kalisod, magtatagalog din naman tayo para maintindihan ng mga kababayan natin, hindi lang sa Bisaya, pati na yung taga Luzon, no? Kasi pag nagbibisaya tayo, tayo lang sa Bisaya makakaintindi. Kaya baka mayroong gustong manood sa video natin. So ngayon, bago tayo mag-umpisa, paki-subscribe na lang. Sa mga hindi pa nag-subscribe, like at i-share na lang din sa mga kaibigan natin para mapanood din naman nila kung ano yung gusto nating iparating, no? Ngayon, ang pag-usapan natin ay tungkol to sa safety ng pagmamaniho, no? Paano gagamitin yung brake ng motorcycle? Marami na kasing mga riders ngayon kasi ang pagmumotorsiklo madali lang. Kaya lang, ang tamang paggamit yung problema, no? Kami na nga dito, bili ng motor, wala pang kalamalam, no? Hindi natin maiwasan, totoo yan. Pero wala pa, kaya maraming disgrasya, may mga babae pa nga dyan. Dahil may pira, bili ng scooter, ngayon, disgrasya, diba? Ngayon, masasabi ko, ang pag-usapan natin ay tungkol to sa paano paggamit ng brake. Unahin natin yung sa likod. Sa likod kasi, lalo na pag ang takbo mo, aabot na ng 70 pataas, no? Tapos, mabilis na yun. Mabilis na yun kung ginagamitan mo ng preno sa likod. Mabilis na yun siya. Kasi pag nagpreno ka sa ganung takbo, lalo na mas mabilis pa doon, talagang disgrasya ang aabutin mo. Likod yung pinag-usapan natin kasi matatapon yung likuran yan, tatapon siya, magpapaibot, no? Niya, tapos wala pa tayong alam, ang mangyari yan, tataranta ka, eh wala na, ililipad ka na, para ka na Superman, diba? So ang may advice ko lang, sa akin lang, gagamit ka na lang, gagamitin mo na yung front brake. Kaya meron din kaya lang, peligro din kung di rin tama yung paggamit mo. Dapat kasi pag nag-preno ka, no, gamit ng front brake mo, dapat hindi nakaliko yung manubila, dapat naka-straight, no? Yung posisyon, yung paa mo, dapat wag mo tanggalin sa slip knot. Yung paa mo dapat nakadikit sa tangke kung mayroon mang tangke. Yung posisyon ng katawan mo manatiling normal, no? Huwag yung kahit saan matagilid, nakalabas yung tuhod. Huwag yan. Pag nakasakay tayo ng motorsiklo, proper na, no? Tapos ngayon, ang mangyari kasi yan, pag naggamit ka ng brake sa harapan, no? Takbo yung motor, pag gamit mo ng brake sa harapan, lahat ng bigat ng motor mapupunta sa harap yan, gaganon yan, no? Pag ganon yan, sasabayan pa ng bigat ng katawan. Ano mang mangyari? Gaganon. Yung bigat ng katawan mo, gaganon. So, dinagdagan mo. Ang mangyari kasi yan, no? Lilipad ka na. So, ang gagawin mo, relax ka lang, no? Relax ka lang. Tapos, yung bigat ng motor, papunta sa harap. Yung bigat ng katawan mo, dalhin mo sa likod. Gano'n lang. Tapos, manatiling proper posisyon yung pag-upo mo, hindi yung kahit saan nakarating, no? Yung paa mo nasa slip knot pa rin, huwag mong tanggalin, no? Relax, focus, walang mangyayari. Basta wag lang yung biglaan talaga na biglang hinto, walang magaling dyan, no? Yun ang masasabi ko. Pero pag sinabi mong bakit hindi ba pwedeng gamitin yung sa likuran, pwede. Kaya lang, yung sinabi ko, delikado, no? Ang gumagamit kasi niyan, kasi ang pinag-usapan natin dito, mabilis ang takbo, no? Ang gumagamit yan, yung mga profesional na,
nakikita nyo yung mga stunt videos nila, no? Diba, nakita nyo? Kasi alam nila paano mag-control ng motor, lalaruin na nila, diba? Ay ngayon, lalo na sa paggamit ng brake ng harapan, nakita nyo, kahit nakatagilid, nakapreno sila sa harapan, makikita nyo kung bakit mo masasabing pumapreno sila, nag-brake sila, umaangat yung gulong sa likuran. Pag umaangat, ayun, ginamitan nila ng preno yun. Ay alam, marunong na sila mag-control. Pwede man natin gawin yan, pero wag na, kasi wala man tayo sa racetrack, no? Pero sa yung mga baguhan, yun ang may advice ko. Pag mabilis ang takbo, huwag basta-basta gumamit ng foot brake. Akala kasi nila okay lang, no? Kasi ang akala kasi ng iba, mas delikado yung front brake kaysa sa foot brake, no? Pareho lang yan, delikado. Yun. Pero may advice ko, mas maganda gamitin mo harapan. Basta huwag mo lang iliko yung marubila, straight lang, no? Proper position, manatili ang ano mang posisyon mo, huwag tanggalin. Ayun, medyo safe. Basta wag lang yung gustong yung hinto kagad, no? Bigla ka lang, wag lang bigla-bigla. Parang anuhin mo lang kung saan siya kaya, nung alamin mo, no? Kung saan mo kaya, kung saan kaya ng motorsiklo mo. Ayun lang masasabi ko. Kasi dati kaya meron tayong konting kaalaman, kasi bago ako nagmumotor, yung binata pa ko, dati ako mountain bike. Before ako nagma-mountain bike, nag-BMX ako, tapos pagkatapos nagma-mountain bike ako, no? Sumasali pa kami ng mga karira. Dito, karira kami dito sa kabilang bayan. Kami, dumadayo kami, sasali kami ng mga karira ng mountain bikes, no? Kaya medyo may alam tayo. Yung bisikleta kasi sa motor, pareho lang yun ang paggamit ng motorsiklo tsaka balanse niya. Pareho lang yan. Ang kaibahan lang ng motor tsaka bisikleta, no? Makina, no? Kasi bisikleta wala makina. Tsaka mas mabigat yung motor. Pero paggamit talaga, pareho lang yan. So, ma-advise ko lang, yung pinaka-advise ko, no, sa mga riders natin, kasi wala man tayo sa racetrack, ano? Ang tinatakbuhan kasi natin, public road. So, delikado. Kung gusto yung tumakbo ng mabilis, yung kaya nyo lang, no? Yung kaya nyo. Tapos, wag yung bigla-biglang preno. Kailangan alamin mo kung saan kaya na hindi ka sumimplang. Kasi yung preno, yun ang masasabi ko sa inyo. Yung preno kasi, kahit wala kang kalaban, pwedeng magdulot sa iyo ng masama. Pwedeng madisgrasya ka o ano. Kasi pag preno sa likod, biglaan, papaibot yan, no? Sasayaw na yung motor mo. Pag sa harap naman, pwede rin. Kasi lalo na pag madulas, no? Kung may mga buhangin, ayun lang. Kaya pag-aralan natin habang tumatakbo tayo, pag-aralan natin lahat, no? Tingnan natin yung dinadaanan natin, paano tayo gagamit ng brake. Kasi kala mo okay lang, kaya na to, no? Tatagilid-tagilid ka pa, bingking-bingking ka pa, may buhangin. Hahalik ka na ngayon sa lupa, no? Ang mangyari niyan, pagtawanan tayo, no? So, yun sa akin lang, may advice ko, safety lang, no? Safety, yun lang ang gusto kong paabot. Kasi marami tayong nakikita sa bawat rides ko, may biglang madisgrasya na walang kalaban. So, ang mangyari, nakakatawa, no? Pero hindi naman dapat pagtawanan. Nakakaawa nga, pero hindi lang natin maiwasan. Minsan, matatawa tayo, pero nakakawa. Kaya, ang gawin natin, kung may alam tayo, no? I-share natin, pamahagi natin yung may konti tayong kaalaman, para at least
maging safety lahat mga kasamahan nating mga riders, no? Kasi hindi natin maiwasan, marami ng mga riders ngayon, mga bagong mga riders na bagong bili motor, no? Tsaka sobra excited sila, yung mga talagang hot na hot kasi baguhan pa eh. Kaya bigyan natin ng advices, paalam natin kung ano yung alam natin, share natin sa kanila, no? Shoutout nga pala kay Patrick Tiel Vilagantol.